Gagawa ulit ako ngayon ng Mango Graham Ice Candy. Ito yung aking mga gagamitin. Dalawang evap, isang mango jersey na condense, tapos yung aking natirang mangga. Nung isang araw ko po ito nabili, tingnan nyo guys, overripe na siya. Pero mas masarap yan kasi mas matamis siya. Yan. At saka isang Graham crackers. Yan. Last year gumawa din ako nito. Napakabenta nito at napakapatok nito sa mga bata guys. At napakasarap. Papakita ko sa inyo mamaya yung aking finished product. Disclaimer nga pala guys, yung nakalagay na presyo sa dilata, yun na po ang presyo ng pagbebenta ko po dito sa tindahan. Kasi nga po nagtitinda din ako nito. Pero yung sa pagkukwenta ko po ng exact amount kung magkano ang aking nabili, yun po yung kinumpute ko sa aking pagkukwenta. Kasi baka makita nyo guys, 65 naman yung nasa dilata. Bakit ang nakalagay sa kanyang computation ay 60 lang? 50 lang. At ganun na rin yung aking evap na 37 ang aking pagbebenta dito sa tindahan at ang total nun ay 32 pesos. So, baka magulat kayo sa nakita ninyong presyo na nasa dilata. Yun po ay presyo ko na po dito sa aking tindahan. Ito na guys yung aking nagawang ice candy. Hanggang dun sa dulo, hanggang dito sa bukana. Pinaghati ko lang para meron din akong malagyan ng aking ice yellow. Yan. Kasi kailangan pa rin natin ng yellow. Sa init ng panahon ngayon, ang dami naghahanap ng yellow. Dahil yung freezer ko ay frozen sa taas, ito lang ang nagagamit ko para sa ice candy at sa yellow. So nakagawa ko guys ng 90 pieces na ice candy. At ipapakita ko sa inyo yung kabuuan kung magkano ang aking gastos, yung aking puhunan, kita at kita. Ito yung aking mga ricado at nagastos sa paggagawa ng Mango Graham Ice Candy. Gumamit tayo dito ng 1 kilong mangga, 1 kilo white sugar, 90 pesos. Yung mangga ay 70 pesos. Pinili ko lang yung pinakamura. Isang jersey condense na mango flavor, 55. Dalawang evap big. Ito yung angels, yung pinakamurang evap, 64. Cassava flour, 15 pesos. Plastic na patok ang tatak, 1.5 size, 8 pesos. At syempre, sasamahan natin yan ng gas and electricity na 50 pesos. So, ang total niyan guys ay 352 pesos. At nakagawa tayo ng 90 pieces na ice candy. So, 90 times 10 ay 900. At ang ating nagastos, ileles natin sa gastos natin na 352. So, ang ating malinis na kita ay 548. O, diba guys? Malaki-laki din. Tiyaga-tiyaga lamang. So, sa init ng panahon ngayon guys, talagang mabenta ang mga ganitong produkto. Kaya ito ay ibinalik ko. Last year kasi, last summer, ay talagang gumagawa din ako nito. Iba't ibang flavor. May melon, may mango, may avocado pa nga minsan. At ito ang pinakapatok, yung Mango Graham Ice Candy. Kaya ito na lang yung ginawa ko ngayon. At tsaka baka magkulang ako sa oras dahil medyo mahaba-haba din ang oras na ibibigay dito sa paggagawa ng ice candy, lalo na kung wala kang kasama sa tindahan. Kaya ito lang, isang flavor lang yung ginawa ko ngayon. Trial and error lang, ibinalik ko lang, titingnan natin kung magkiklik siya ulit. So, biruin nyo guys, tsaga-tsaga nga lamang, ay magkakaroon na tayo ng tubong 548 guys. 548, maliwanag na kita, malinis na kita natin sa ating idinagdag na paninda dito sa ating tindahan. Dagdag kita din sa ating tindahan guys. At isa pa nga pala guys, may share ko na rin sa inyo, may ibinalik din akong isa pa. Maraming nagbabalik ngayon sa Island Store. Kasi sa inyong kaalaman, inalis ko na dati itong traditional load ko. Kasi nahihirapan ako sa signal ng Smart. So, dahil nagkaroon nga ako ng GCash, sa GCash na lang ako naglo-load. Doon ako naglo-load dahil wifi lang, nakakapag-load ka na. So, pero ditong nakaraang mga month na yata, sabi ko, bakit kaya ang kaltas ng GCash sa load ay napakalaki na? Biruin nyo guys, ang kaltas na ngayon sa load sa Globe or TM, mas malaki ang kaltas sa Smart at Token Text. Pero ang iano ko lang sa inyo ngayon itong Globe. Ang Globe kasi, ang kaltas na ni GCash ay, ang 10 ay 11. Ang 15 ay 16, ang 20 ay 21, ang 30 ay 31, ang 50 ay 51 ba or 52, at ang 100 ay 102. Sabi ko, pakunti ng pakunti ang aking tubo, kaya sabi ko,
why not ibalik ko ang aking traditional load, kasi dito may rebate ba ang tawag doon guys, kasi sa GCash sa traditional load, pag nag-load ka ng 10, ang ibabawas lang niya ay 9.80. So ang 10 pesos ko ay nasanay na naman ng aking mga customer na 5 pesos ang aking additional charges. So, mas tumutubo ako ngayon ng maayos dito guys sa traditional load. Kaya, ibinalik ko na lang ang aking traditional load at mas maganda ang kitaan dito guys. Di ba guys, para-paraan. Sabi ko, bakit ako magtsatsaga sa paglo-load sa GCash kung meron naman akong traditional load na ibinalik ko nga, mas kikita pa ako ng maayos. Dahil dito guys, sa traditional load, ang 10 pesos ay 9.80 plus 5. So, meron na ako tubo doon guys na 5.20. Tapos yung 15 ay 14.70 lang ang kaltas. May rebate siya na 30. O akin na yung 30 doon guys, 'di ba? Plus 5 pa. Tapos yung 20 ay 19.60, ang 30 ay 29.40, ang 50 ay 49 at ang 99, 'di ba may mga load tayo na registered na 99 ay 97.02 lang. 97.02. So, mas maganda ang kitaan dito sa traditional load kaysa sa paglo-load sa GCash. Kaya ibinalik ko lahat ng aking transaction sa load ay sa traditional load ko ginagamit. At ang aking ginagamit na lang sa GCash ay cash in at cash out. Mas tumutubo tayo ng maayos dito guys. Para-paraan na lang guys. Para kumita tayo at magkaroon tayo ng dagdag kita or tubo sa ating tindahan. So, yun lang guys, share ko lang sa inyo ang mga kaganapan sa araw-araw dito sa aking tindahan. Sana po hindi kayo magsawa sa mulit-muli kung paulit-ulit. Ito guys, itong aking ngayon ay bago. So, hanggang dito na lang guys. God bless everyone. Sana po ay mag-subscribe, like and share na rin po kayo sa aking channel, Eileen Store. Bye!